Kaya po ng time. Kaya na po tayo ng hapunan, ano? Bigay ng ating Panginoon Diyos sa Mateo 6:9, sabi ni Jesus, ang ating Panginoong Yesus, ganito kayo manalangin na manamin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Kaya ang lahat ng pagkain ng tao sa buong mundo, mula sa bata hanggang matanda, ang lahat ng pinanggalingan niya ni sa lang ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Ang iba kain lang ng kain, wala pasalamat eh. Di po ba? Maraming ganyan. Kailangan pinasasalamatan natin ang Diyos dahil siya ang source ng ating pagkain araw-araw. Salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mo pagkain sa amin sa gabi mo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito. Kung mapapasin nyo, parang dilaw. Hindi po yung pinaglutuan lang ng giniling na may itlog. Kasi may atsuet ito eh. Ano ko, ginulong ko yung sa kawali. Giniling na may itlog. Eh, nilalagyan ng atsuet ni Sister Baby para mamula-mula daw. Wala tayong magagawa eh. Yung gusto niya. Kaya yung kawali, yan, ginulong ko yung gano'n, kaya may dilaw. Para naman, okay, kayo po tayo. Oh, mga senior citizen dyan. Kasenyor, kumain na ba kayo hapunan? Baka hindi pa, kain na kayo. Ang tama na, alas 7 pasado na. Para pag natulog ka, mamaya alas 9, o at least nakakain ka ng gusto. Can't get any sweeter than this. Jelly na to. Tapos, candy pa to. Masarap, lutong bahay kasi. Pag lutong bahay, And the sweet joys of motherhood. Only here on bukod sa masarap, malinis pa. sa Facebook and YouTube ng Jeepney TV. Enjoy ang trip. Happy Mother's Day! Ginisa sa giniling ng baboy to. Giniling. Paano mo nga ba masasabi na it's love? Ano man ang kanagalan mo sa buhay? May nilagyan ng laging itlog. Pinagkaitan ka man ng yaman o nasa iyo man ang lagat. Pag nagmahal ka, sigurado ka na bang siya na ang hanggang tulog? Tapos na. Ang nagusto ka siya. Hindi ko, princess. Usapan natin ito. Kung talagang meron akong space dyan sa puso mo, hindi naman mahirap para ako piliin mo na na. I never said. Pareho? Sino ang dapat mahalin? Tsaka ba't feeling ang pagmamahal mo? Sino ang para kanina? Mahal pa rin siya na. Maging sino ka man. Weeknights, 11:30 p.m. Sa Kapamilya on Live Live. Nagulan at hanapan. Si Jessica daw ang sa mga isip. Gagawin niyo. Nalagaan mo mag-stay kayo. Nagkaos na kami sa gabi na bayo na sa akin si Chris. Bayang anak ko, kasama lang para sa tikana. Kasi wala ko makarinig kasi ang nasasabi ko eh. Hello pa, ano pa ako nasan sila Ana? Saving Grace, the untold story. Nights at 9:30 p.m. Para sa pag-ibig. Ang pag-ibig binibigay sa buhay. Sagot nila ang kwentuhan. Nakasal namin, doon ko nalaman na hindi ako pwedeng maging aktor. Ang pangit ko umiyak. Noon, Chick Boy. Noon yun. Ngayon, Under na ako. Sagot mo ba ang ulitan? let's not fight each other. Let's fight together. Magkakampi kayong kawain yung away nyo. Ako namin interpret kasi lalo na ako confused. Basta ang Mopshies, sagot palagi ang good vibes. May sarili silang lingwahe. Hindi ko alam paano yun.
Twitter. Libo-libong trabaho ang naghihintay sa mga Pinoy sa Czech Republic. Bukod sa mataas na sweldo, marami ring benepisyo ang nakahanda para sa overseas Filipino workers. Nagpapatrol, Jetty Pascual. Halos 7 taon ng mall technician si Roy sa UAE. Nagtungo siya sa opisina ng Department of Migrant Workers dahil ngayon gusto naman niyang sa Europa magtrabaho kapag natapos na ang kontrata niya sa Abu Dhabi. Gusto ko may opportunity na makita ko ng mas mataas pang sweldo. Meron pa akong may tayong bahay pero hindi pa ako kompleto. Hindi pa ako kompleto. Balance ko. Kaya go pa rin. Nagkataon namang ginaganap ang Philippines-Czech Republic Friendship Week sa tanggapan ng BMW kung saan inanunsong nangangailangan ang Czech Republic ng libo-libong Filipino workers sa lahat ng sektor. Kabilang dito ang IT, automotive, manufacturing, healthcare at iba pa. Ang minimum na sweldo, higit 100,000 piso kada buwan. Basic salary will be between 2,000 and 3,000 euros. And up, of course, depending on the skills, depending on the time, the dedication. Pinaasan din ng Czech Republic ang quota ng Filipino workers na pwede magpunta doon dahil nagustuhan nila ang Pinoy workers. Mula 5,500 per year noong isang taon, ngayon naging 10,300 OFWs na bawat taon. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kapdak, napagkasunduan din ng dalawang bansa na pantay ang mga benepisyong nakukuha ng Filipino at Czech workers. Filipino workers will be treated the same way as the Czech worker. Our workers are assured of a decent and minimum and working wages that are affordable, available to Czech workers in the Czech Republic. It's not just the salary, it's all the benefits that come with it. The healthcare, the social safety net, transportation, nutrition, accommodation, everything is included. May 11,000 Pilipino ngayon sa Czech Republic at inaasang lalo pa itong dadami sa mga susunod na taon. Paalala lang ng BMW, laging tingnan ang website ng BMW para sa listahan ng mga inihitimong recruitment agencies para hindi maloko o ma-scam habang naghahanap ng trabaho. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Yung presyuhan at ano yung magiging epekto rin doon sa ibang klase ng bigas. And of course, doon sa farm gate ng sa level ng ating mga magsasaka. Pero ayon sa DA, may mga natanggap na rin silang impormasyon na may mga retailer na unti-unti nagbaba ng presyo ng bigas. Umarasa ang Department of Agriculture na mahihila pababa ng 20 pesos kada kilo ng bigas ang presyo ng iba pang klase ng bigas sa mga palengke. Pinag-aaralan din nila ang pagpapalawak ng bentahan nito para makabilding ang nasa 15 million na mga low to lower middle income families dito sa bansa. Ang 15 million household ay katumbas na nila ng 60 million ng mga Pilipino na kalahati na ng populasyon ng Pilipinas. Titingnan mo yung supply, titingnan mo yung logistics, saka saan sila, diba? Ang next phase mo is Mindanao, na kung saan registered yung karamihan na may hirap, particularly Zamboanga, Bangsamoro areas, and other parts of Mindanao. Sabi naman ng Grain Retailers Confederation of the Philippines of ECON, sang-ayon sila sa pagbebenta ng pending bigas sa vulnerable sector. Pero hindi dapat ito ibenta sa lahat. Bukod kasi sa napakalaking budget ang kakailanganin ng pamahalaan para sa subsidy, naaapektuhan ito ang kabuhayan ng mga retailer ng bigas. Malaki ang magiging epekto nito sa ating economy, lalo na sa rice industry. Unang-una, hindi tayo makipag-compete ng retailer na lumaban doon sa 20 pesos. Marami manunod yung mga retailers natin. Doon may effect yan. Iniyak naman ng GRECO na handa silang tumulong sa distribusyon ng 20 pesos na bigas sa mga targeted beneficiaries nito. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Isinusulong ng grupong Bayan Muna na tanggalin ang value-added tax para mapababa ang singil sa kuryente. Pero para sa Energy Regulatory Commission, may dalawang paraan para matapyasan ang mataas na power rate sa Pilipinas. Ngayon lang umabot ng 5,000 pesos ang bill sa kuryente na nanimpa. Nuknukan kasi ng init kaya todo gamit ang electric fan at aircon nila. Pero sa pangkalahatan,
mataas talaga ang direksyon ng kanilang electricity bill. Mahirap kasi dalawa lang yung tatrabaho ang anak ko eh. Yung sweldo nila parang napupunta lang sa kuryente. Like, Kulang pa. share. Kaya ang tanong ng mga ordinaryong Eh, nasiran, i-share nyo po sa iba. Para malaman ng lahat ng tao, lahat ng ginagayad po natin. Baka hindi pa alam, ano? Makatuto sila. Ang singil sa kuryente sa Pilipinas. Na Diyos ang nagbibigay ay sa Mateo 6:9 decarbonization at 11, sabi ni Jesus. ng imported na panggawa Galing sa gaya Diyos. ng coal at liquefied natural gas. Amen. Pangalawa ang Increase. sa ilang grupo ng Hello. mga consumer na pumuntrata ng kuryente Yes, sa hello. labas ng kanilang distribution utility o electric cooperative. Brother Manny Pero Bautista, kahit yung ito, kaibigan ni Jesus. maiiwan pa rin ang mga tinatawag bless you. na captive customers